Maaga pa lang, gising na si Lando, isang OFW mula sa Australia. Sa loob ng 3 taon niyang pagtatrabaho bilang janitor sa Power Core Gym, kabisado na niya ang bawat sulok. Mula sa pawis sa sahig ng training area hanggang sa kinakalawang na locker ng mga member. Tahimik lamang siyang tao, halos walang kausap. Pero kilala siya ng lahat bilang masipag, maayos at palangiti kahit pagod na. Habang pinupunasan niya ang sahig, maririnig ang sigaw ng mga nag-iensayo. Isa sa kanila ang pinakamayabang sa lahat, si Ryan Cole, isang kilalang black belter at lokal na champion sa kickboxing. Lahat sa gym may parang alipin ng yabang ni Ryan. Lagi siyang nagyayabang ng panalo, ng lakas at ng bagong sasakyan. Hey Lando, careful, mate. Baka madulas ako sa pawis mo. Sabay tawa ng malakas. Natawa rin ng ilan sa mga kasama niya. Sanay na si Lando sa ganun. Tahimik lang niyang pinupunasan ng sahig at ngumiti. Pasensya na sir, sandali lang, lilinisin ko agad. Ngunit sa loob ni Lando, may kaunting kirot. Hindi dahil sa insulto, kundi sa kawalan ng respeto. Kinabukasan, pareho pa rin ang eksena. Si Lando ay nagwawalis, si Ryan ay nagbubuhat. Hanggang sa isang araw, nadulas si Brian sa tubig na hindi pa natutuyo. Bumagsak siya sa harap ng mga kasama niya at napasigaw ito sa inis. What the hell, Lando? You want to kill me? Pasensya na sir, di ko sinasadya. Nadulas ka lang siguro. Nadulas? Kung marunong ka magtrabaho, hindi ako babagsak. You're just a janitor. Act like one. Napatahimik si Lando. Pero sa paligid, narinig ng lahat ang sigaw. Ang ilan ay napatingin. May halong awa sa mga mata nila para kay Lando. Ngunit si Ryan, tumawa pa at tinulak ang mapapalayo. You think you're tough, huh? You look fit. Maybe you want to prove yourself? Let's start tomorrow. Just 1 round. Para matuto kang rumespeto sa tunay na fighter. Napatahimik ang buong gym. Hindi sanay ang mga tao na may hinahamon na janitor. Si Lando, napatingin lang. Hindi alam kung tatawa o magagalit. Pero sa halip na umatras, ngumiti siya ng magaan. Kung gusto mo sir, pwede naman po. Pero baka magsisi ka lang, sabi ni Lando. Oh, really? You think you can beat a black belter? I'll go easy on you, old man. Lumapit si Lando. Tiningnan si Ryan diretso sa mata. Hindi siya nagtaas ng boses pero ramdam ng lahat ang bigat ng tono niya. Hindi ko sinasabing tatalunin kita sir, pero kaya kitang pabagsakin sa loob ng 50 segundo. Biglang natahimik ang lahat. Ang mga dumadaan sa treadmill ay huminto. Ang mga nagbubuhat ay napatingin. Maging ang coach ni Ryan, napakunot ang noo. 50 seconds? You must be joking. Ngumiti lang naman si Lando. Sabay baling muli sa sahig para magpatuloy sa paglilinis. Ngunit ang bawat tao sa loob ng gym hindi makapaniwala sa tapang ng isang janitor. Kinagabihan, pag-uwi ni Lando sa inuupang kwarto. Binuksan niya ang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Nandun pa ang lumang boxing gloves, kupas na arnis stick at isang medalya na ginto na may nakasulat na Southeast Asian Games Bronze Medalist Arnis Division. Hinaplos niya yun at ngumiti. Matagal na akong hindi lumalaban, pero ang prinsipyo, di kailanman kinakalawang. Habang kumakain ng sardinas at tinapay, narinig niya ang sarili niyang tawa. Hindi siya galit kay Ryan, pero may kakaibang motibasyon sa puso niya. Hindi para magyabang, kundi para ipakita na kahit ang pinakamababa, may karangalan din. Kinabukasan, kumalat ng balita sa buong gym. The janitor versus the black belter? 1 round sparring? 50-second challenge? Sabi ng isang nag-gym. Maraming gustong manood. Ang ilan ay natatawa. Ang iba naman ay curious.
may tumaya pa nga sa laban nilang dalawa. Habang nag-aayos si Ryan ng gear niya, todo porma ito. May dalang sariling gloves, mouthguard at headgear. Samantalang si Lando nakasuot lang ng simpleng t-shirt at jogging pants. Lando, sure ka ba dito? Baka mapahama ka. Okay lang yan. Minsan, kailangan lang ipaalala sa tao ng respeto, hindi nabibili. Pagpasok sa ring, ramdam ni Lando ang bigat ng tingin ng mga tao. Si Ryan naman, confident na confident. Parang alam na niya magiging resulta ng kanilang laban. Alright, gentlemen. 1 round. Stop when I say stop. No injuries, just sparring. Tumango si Lando. Sa loob-loob niya, bumalik ang lahat ng alaala at ang mga araw ng ensayo sa init ng gym sa Cavite. Mga sugat sa kamay at mga laban sa mga kabataan noon. Hindi siya nanggaling sa yaman, pero galing siya sa disiplina. This will be fun. Don't cry, janitor. Bulong ni Ryan. Hindi ako iiyak, sir, pero sana matuto ka. Sabi naman ni Lando. Bago magsimula ang laban, tumunog ang bell. Lahat ay nag-abang. Pero bago pa tuluyang sumuntok si Ryan, ngumiti si Lando at sabay sabi, "Handa ka na ba? 50 segundo lang ito." At doon nagtapos ang unang kabanata. Isang simpleng janitor na handang ipakita sa buong gym at sa buong mundo na hindi sa sintron o titulo na susukat ang tapang ng tao, kundi sa puso at respeto. Tumahimik ang buong gym nang tumunog ang bell. Parang lahat ay nakalimutang huminga. Si Ryan nakataas ang kamao, nakangisi at parang sigurado na sa kanyang panalo. Habang si Lando naman, kalmado lang. Nakatingin ng diretso sa mga mata ng kalaban. Sa bawat segundo, bago ang unang galaw. Ramdam niya ang tensyon na parang pumutok na goma ng punching bag. Come on, janitor. Show me what you got. Sabi ni Ryan. Lumapit si Ryan, mabilis at agresibo. Sunod-sunod ang jab niya sa hangin. Halos tatamaan si Lando. Pero parang may sariling ritmo ang janitor. Konti lang ang kilos niya pero eksakto. Isang hakbang pakaliwa, isang pagyuko, tapos balik sa pwesto. Ang mga nanonood ay nagsimulang mag-iyakan ng sigaw. Uy, mukhang diado si Lando ah. Syempre, black belter kaya ang kalaban niya. Wala yang laban. Pero ang coach sa gilid, napansin ang kakaibang galaw ni Lando. Hindi siya basta umiilag. Inaaral niya ang bawat galaw ni Ryan. Parang chess player na naghihintay ng tamang timing. Hindi ito basta janitor. Marunong to. Sabi ng coach. Pagdating ng 10 segundo, sinubukan ni Ryan ang roundhouse kick. Tumama ito sa braso ni Lando. Pero agad niyang na-block ng maayos. Hindi siya natumba, bagkus ngumiti siya. Malakas ka nga sir, pero kulang ka sa tiyempo, sabi ni Lando. What did you say? Naiinis na wika naman ni Ryan. Dahil sa sinabi ni Lando ay sinugod siya ni Ryan. Gigil na gigil. Nagpakawala ng suntok sa kaliwa. Sa kanan, sabay sipa. Pero lahat ng iyon, iniiwasan lang ni Lando. Walang pagmamadali, walang kayabang-yabang. Habang lumilipas ang segundo, napansin ng mga manonood na hindi nagpapahinga si Ryan. Pawis na ito. Samantalang si Lando ay tila walang kapaguran. Bakit parang siya pa ang kalmado? Sabi ng isang manonood. Pagdating ng 30 segundo, biglang nagbago si Lando ng posisyon. Hindi na siya umiiwas lang. Umabot na ang kanyang mga kamay sa eksaktong distansya. Tama ng pag-iwas. Subukan ko naman. Isang mabilis na 1-2 combination, simple, diretso, ang tumama sa katawan ni Ryan. Napatras ito at maririnig mo ang salitang na halong gulat at sakit. Lucky shot! Nanginginig na sabi ni Ryan. Pero bago pa siya makarecover,
dumating ang isa pang suntok. Isang straight na tumama sa dibdib, sabay isang hakbang pakanan, at isang mabilis na leg sweep. Bumagsak si Ryan sa sahig. Nagkatinginan ang lahat. Hindi pa tapos ang laban, pero halatang nagulantang ang black belter. 25 seconds. Napatitig si Ryan. Namumula ang mukha. Halatang hindi makapaniwala. Tumayo siya agad at muling lumapit, gigil na gigil at sobrang galit. You'll pay for that! Sigaw ni Ryan. Sumugod siya ulit, pero parang bumagal ang lahat. Ang bawat galaw niya ay nababasa ni Lando. Sa halip na umatras, sinalubong siya ng janitor ng isang counter punch sa panga. Hindi malakas, pero eksaktong tama. Dahil doon ay tumigil ang oras. Lahat ay natahimik. Si Ryan, dahan-dahang napaluhod, sabay bagsak sa sahig. 48 seconds nang nakakalipas simula na maglaban sila. Dahil doon ay napatahimik ang buong gym. Ang mga dating natatawa kay Lando, ngayon ay nakatulala. Si coach naman ay lumapit. Tinignan si Ryan at itinaas ang kamay ni Lando nang malamang hindi na kayang lumaban pa ni Ryan. 50 seconds! Eksakto! Panalo si Lando! Nagsigawan ang mga tao. Ang iba ay nagpapalakpakan. Ang iba naman ay hindi makapaniwala. Si Lando tumalikod lang. Hinubad ang gloves at yumuko bilang paggalang sa kalaban. Salamat sir. Magaling ka rin. Pero sa laban, hindi lang lakas ang kailangan. Disiplina din at puso. Habang tinutulungan ni coach si Ryan tumayo, maririnig mo ang mga bulungan sa paligid. Grabe, janitor lang daw yan. Parang professional. Ang bilis ng mga galaw. Parang sanay na sanay. Sabi ng mga manonood. Si Ryan naman ay nakayuko. Halatang nasaktan hindi lang sa katawan, kundi sa pride. Lumapit si Lando at iniabot ang kamay. Wala akong balak ipahiya ka sir. Pero sana maintindihan mo. Kahit janitor lang ako, tao rin ako. Nasasaktan sa mga sinasabi mo masasama. Hindi ko expect to. You're good. Mahinang sabi ni Ryan. Ngumiti naman si Lando. Hindi ako magaling sir. Marami lang akong pinagdaanan. Pagkatapos ng laban, unti-unting naglapitan ang mga tao sa kanya. Ang iba ay nagpa-picture. Ang iba naman ay nagpasalamat. Pero si Lando parang walang nangyari. Pinulot niya lang ang map na naiwan niya sa gilid at nagpatuloy sa paglilinis. Boss, wag mo nang gawin yan. Kami na. Sabi ng isang gym member. Trabaho ko to bro. Hindi kailangan magbago. Dahil lang sa isang laban. Nakangiting sabi naman ni Lando. Sa kabila ng lahat ng palakpakan, nanatiling mapagpakumbaba si Lando. Habang naglilinis, narinig niya ang coach na tinatanong si Ryan. Ryan, you okay? Yeah, just bros, but that guy, who is he really? Hindi na sumagot ang coach. Tumitig lang siya kay Lando at napangiti. Someone who knows more about fighting than you'll ever understand. Sabi ng coach. Habang papalabas si Lando sa gym, sumulyap siya sa orasan. 12 PM. Eksaktong oras ng lunch break. Tamang-tama, 50 seconds lang pala talaga. Natatawa niyang sabi. Sa labas, may grupo ng kabataang naglalaro ng boxing sa kanto. Pinanood niya sandali. At sa isip niya, bumalik lahat ng alaala. Mga araw sa Pilipinas, mga ensayo sa ilalim ng araw, at mga paligsahan na hindi nabigyan ng pansin. Pero ngayon, kahit janitor siya, dala pa rin niya ang dignidad ng isang tunay na mandirigma. Hindi para sa papuri, kundi para sa aral. Para sa kanya, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay kusang ibinibigay at ipinapakita. Habang lumalayo si Lando, bumabalik sa normal ang gym. Pero sa isip ng lahat ng nakapanood, hindi na nila makakalimutan ang araw na iyon.
Ang araw na tinalo ng isang simpleng janitor ang isang mayabang na black belter sa loob lamang ng 50 segundo. Kinabukasan, parang may malaking pagbabago sa loob ng Power Core Gym. Tahimik si Ryan. Hindi na siya nagyabang. Hindi na rin siya ang unang sumisigaw ng "Let's go mates" gaya ng dati. Samantalang si Lando, dumating pa rin sa parehong oras. Dala ang lumang timba, map at may ngiti. Pero ngayong araw, ibang mga mata ang nakatingin sa kanya. Hindi na pangutya, kundi paghanga. "Lando, grabe ka pala kahapon. Kala namin biro lang yung 50 seconds mo," sabi ng isang gym member. "Trabaho lang bro, wag nang masyado iisipin yun. Lumaban lang ako kasi may dapat maitama." Habang naglilinis siya sa gilid, lumapit si Coach Miller, isang dating MMA fighter na ngayon ay head trainer ng gym. Lando, can we talk? Sabi ni Coach Miller. Tumango naman si Lando. Dinala siya ng coach sa opisina. May hawak itong tablet at ipinakita sa kanya ang isang video. Look at this mate. Someone uploaded your fight yesterday. Almost 500,000 views overnight. Everyone's talking about the janitor who beat a black belter. Napakamot ng ulo si Lando. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Naku coach, delikado yan. Baka isipin ng boss ko na nagwawala ako sa oras ng trabaho. No Lando, people are inspired. They want to know who you really are. Dahil doon ay napatahimik si Lando sandali. Nilingon niya ang medalya sa bag na dala niya araw-araw. Hindi para ipagyabang, kundi paalala ng dating buhay niya. Matagal na akong tumigil coach. Dati akong atleta sa Pinas, SEA Games, arnis at konting boxing. Pero nung nagkasakit si nanay, kinailangan kong magtrabaho. Iniwan ko ang laban para sa pamilya. Napatango si Coach Miller, halatang humanga. You didn't lose your discipline, mate. You just changed the ring, sabi ni Coach Miller. Natahimik si Lando, totoo nga naman. Minsan, kahit lumipat ka ng larangan, dala mo pa rin ang disiplina ng isang mandirigma. Samantala sa kabilang bahagi ng gym, nagpapraktis si Ryan. Mabagal pa ang galaw niya, halatang masakit pa ang katawan. Ngunit ngayon, hindi na siya nakasimangot. Lumapit siya kay Lando, dala ang isang maliit na bag. Hey Lando, sabi ni Ryan. Nagulat naman si Lando pero ngumiti. Oh, Sir Ryan, kamusta? Masakit pa ba yung tagiliran? Tanong ni Lando. Yeah, a little, but I deserve it. I was arrogant. I judged you without knowing anything. Inabot ni Ryan ang bag. Here, it's a new pair of gloves. I think you deserve better than janitor gloves. Salamat. Pero okay lang ako sa lumang gamit ko. Ang mahalaga, malinis ang konsensya ko. Uwi ka ni Lando. Ngumiti si Ryan, may respeto na sa kanyang mga mata. You know, I watched the video. You weren't just fighting me. You were teaching everyone. Here a lesson. Huminga ng malalim si Lando. Hindi ko intensyon na turuan kayo. Pero minsan, kailangan maranasan ng tao ang sakit ng pagkatalo para maunawaan ang tunay na lakas, sa ring man o sa buhay. Nagkatinginan silang dalawa. Walang yabang, walang galit, dalawang mandirigmang nagkakaintindihan. Lumipas ang mga araw at unti-unting nakilala si Lando sa gym. Ang mga dating nagmamataas, ngayon ay lumalapit para humingi ng payo. May lumapit pa nga na kabataang Pilipino na nag-iinsayo. Kuya Lando, totoo bang dati kang national athlete? Dati oo, pero ngayon, janitor ako. At proud ako ron. Dahil doon, ang mga bata ay humanga. Tinuruan niya ng simpleng footwork at tamang paghawak ng kamao. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman ni Lando matagal nang nawala sa kanya. Ang sigla ng pagtuturo, ang init ng disiplina, at ang halaga ng kababaang loob. Isang hapon, tinawag siya ni Coach Miller. Lando,
We're thinking of starting a new self-defense class here. For workers, janitors, delivery guys, ordinary people. I want you to teach it. Ako coach? Di ako teacher. You are. You taught everyone in this gym something no one else could teach. Respect. Napatitig si Lando sa mga kamay niya. Mga kamay na dati ay sanay sa arnis at suntok. Pero ngayon ay sanay na sa map at walis. Ngunit pareho pa rin ang lakas. Dahil ang puso hindi nagbabago kahit anong trabaho. Kaya naman tinanggap niya ang alok. Nagsimula siyang magturo tuwing gabi. Pagkatapos ng trabaho. Libre lang pero puno lagi ang klase. Lahat gustong matuto hindi lang ng laban, kundi ng kababaang loob. Sa unang araw ng klase, dumating si Ryan. Hindi na mayabang, dala ang lumang belt niya. Coach Lando, can I join? Huwag mo akong tawagin Coach, Ryan. Sabay-sabay tayong mag-aral ulit. Nagtawa na ng grupo. Mula noon ay naging magkaibigan silang dalawa. Ang dating laban ng yabang at kababaang loob ay nauwi sa respeto at pagkakaibigan. Lumipas ang ilang linggo at sa dingding ng gym, may nakasabit na bagong poster. Respect is the strongest belt. Instructor Lando de Cruz, former SEA Games athlete, proud Filipino, janitor. Sa tuwing matatapos ang klase, nauupo si Lando sa gilid. Pinagmamasdan ng mga estudyante niyang nag-iinsayo. May ngiti sa labi at kapayapaan sa puso. Salamat Panginoon. Hindi ako sikat, pero nabigyan mo ako ng pagkakataon na magturo ng tama. Sa labas ng gym, sumikat ang araw. Ang liwanag ay tumama sa medalya ni Lando na nakasabit na ngayon sa dingding. Hindi para ipagyabang, kundi paalala na ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa sinturon o medalya, kundi sa dignidad at respeto ng kapwa. At sa bawat araw na dadaan, mananatiling kwento ng inspirasyon sa mga tao ng Power Core Gym ang laban ng janitor na nagsabing, kaya kitang pabagsakin sa loob lamang ng 50 segundo. Ngunit sa totoo lang, hindi niya lang pinabagsak ang kalaban. Pati ang kayabangan sa puso ng marami ay kanyang nabago. Isang linggo matapos ang laban, hindi na ordinaryong gym ang Power Core Fitness Center. Araw-araw, may dumadalaw na gustong makita si Lando. Ang Pinoy janitor na nagpabagsak sa black belter sa loob ng 50 segundo. May mga kumukuha ng video, may nag-aabot ng kamay, at may ilang Pilipinas sa Australia na lumalapit dala ang ngiti ng paghanga. Kuya Lando, napanood namin sa Facebook yung laban mo. Grabe, trending ka sa mga Pinoy group dito. Naku, wag niyo na akong pag-usapan ng ganyan. Wala naman akong ginawang espesyal. Trabaho pa rin ako mamaya ha. Ngumiti ang babae, pero halata sa mga mata nito ang inspirasyon. Hindi man aminin ni Lando, unti-unti nang nagbabago ang mundo sa paligid niya. Kinabukasan, pagpasok niya sa gym, sinalubong siya ng isang lalaking may hawak na kamera at mic. Good morning. You must be Lando de Cruz, right? I'm from Sydney Sport Network. We'd love to interview you about your story. Interview? Ako po? Lumapit si Coach Miller at tinapik siya sa balikat. Do it mate. People need to hear your story. Especially other workers like you. Kaya't sa unang pagkakataon, pumayag si Lando. Umupo siya sa harap ng kamera. Suot pa rin ang simpleng polo shirts na may mantsa ng wax. Mr. Lando, people call you the 50 seconds janitor. What can you say about the title? Title lang yun, pero kung may gusto kong maalala ng mga tao, sana yung aral. Hindi ko naman sinadyang magyabang. Gusto ko lang ipakita na kahit anong trabaho mo, may dangal ka pa rin. Dahil sa sinabi niya ay natuwa ang reporter. Tinuloy ang interview. We heard you used to be a national athlete? Oo. Dati akong nasa Philippine team. SEA Games. Arnis ang event ko. Hindi ako umabot sa gold, pero proud pa rin ako. Pagkatapos nun, nagtrabaho na ako. Kailangan ko kasi magpadala sa pamilya.
Pagkatapos ng interview, in-upload ng network ang video sa social media. Sa loob ng 2 araw, umabot ito ng milyong-milyong views. Lando's name became known not just in Australia, but even in the Philippines. Maraming Pilipino ang nagkomento. Nakaka-proud, totoong Pinoy yan. OFW na may puso at disiplina. Hindi lang lakas, may dangal din. Sabi sa mga komento. Isang gabi, habang naglilinis si Lando, may tumawag sa kanya mula sa Pilipinas, ang kanyang anak na si Mara. Papa, sikat ka dito. Pinakita ka ni Ma'am sa school. Trending daw yung laban mo. Ang galing mo pa. Ha? Naku anak, huwag mong pansinin yan. Mas gusto kong sikat ka dahil sa pag-aaral mo. Hindi dahil sa suntukan ng tatay mo. Pero proud po kami pa. Sabi ni Mama, ikaw daw yung totoong champion kahit janitor ka. Napahinto si Lando. Bumigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa iya, kundi sa tuwa. Matagal na niyang pangarap marinig na may pinagmamalaki ang anak niya sa kanya. Habang pinupunasan niya ang sahig ng gym, hindi niya mapigilang mapangiti kahit may luwas sa mata. Samantala kinabukasan, may sulat na dumating mula sa Philippine Embassy. Imbestigasyon ito. Gusto raw siyang kilalanin bilang outstanding Filipino worker in Australia. Napalood si Lando habang binabasa iyon. Hindi niya inakala na ang simpleng laban ay magiging simbolo ng pagkakakilanlan ng mga OFW. You deserve it, Lando. You didn't just fight a man. You fought for every Filipino working hard out there. Sabi ni Coach Miller. Sa seremonyang ginanap sa embahada, nagsalita si Lando sa harap ng maraming tao. Nakasuot siya ng barong. Simpleng ngiti sa labi, ngunit bakas sa mukha ang tapang ng isang lalaking dumaan sa hirap. Hindi ko po alam na aabot ako dito. Dati ako atleta, ngayon ay janitor. Pero kung may natutunan ako sa buhay, ito po yun. Ang karangalan ng tao ay hindi lang susukat sa trabaho, kundi sa paraan ng paggalang niya sa iba. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Sa likod ng entablado, lumapit si Ryan. Dala ang bagong certificate ng membership. Lando, our gym decided to name the new training room after you. The 52nd room. Para hindi makalimutan ng mga tao kung saan nagsimula ang tunay na respeto. Baka naman isipin ng mga tao ay mayabang ako. No mate. They'll remember you as the man who reminded everyone that strength means nothing without humility. Bumalik si Lando sa kanyang simpleng routine. Pagkatapos ng event, nagtrabaho pa rin siya kinabukasan. Naglinis ng sahig, nagpunas ng salamin, nagligpit ng mga gamit. Pero sa bawat galaw niya, ramdam ng lahat ang tahimik na karangalan. Habang nagwawalis siya, nilapitan siya ng isang batang trainee na bagong sali sa gym. Kuya Lando, totoo bang tinalo mo si Ryan sa 50 seconds? Totoo, pero tandaan mo ha, hindi ko siya kalaban. Kalaban ko yung pagmamataas. Sa sandaling natutunan mo maging mapagpakumbaba, panalo ka na. Tumango ang bata at ngumiti. At sa mga sumunod na linggo, mas dumami pang gustong magpaturo kay Lando. Mga ordinaryong tao, mga kapwa OFW at maging mga estudyanteng gustong matuto ng self-defense at disiplina. Sa pader ng gym, may bagong quote na nakasulat mula mismo kay Lando. Ang tunay na laban ay hindi para manakit, kundi para matutong rumespeto. Tuwing gabi, bago umuwi, tinitingnan ni Lando ang medalya niya nakasabit sa dingding ng opisina ng gym. Katabi nito ang bagong plakang may nakasulat na Lando de Cruz, the 50 seconds janitor, champion of respect. Ngumiti siya at kinuha ang map at tinuloy ang kanyang ginagawa. Salamat sa lahat ng laban, Panginoon. Pero itong laban ng respeto, ito na siguro yung pinakapanalo ko. Mahinang sabi ni Lando habang nakatingin sa kanyang medalya. At sa labas ng gym, habang bumabagsak ang araw sa kalangitan ng Sydney, makikita si Lando, isang simpleng Pilipino, tahimik na naglalakad pauwi.
dalang dangal ng milyong-milyong OFW sa puso niya. Hindi siya sikat na atleta, hindi siya mayaman, pero siya ang tunay na patunay na minsan ang pinakaordinaryong tao ang siyang may pinakatunay na tapang. Lumipas ang ilang buwan matapos ang laban ni Lando at Ryan. Marami nang nagbago. Sa gym, sa mga tao, at higit sa lahat kay Lando mismo. Ang dating simpleng janitor na naglilinis ng pawis ng iba, ngayon ay may sarili ng klase tuwing Sabado. Tinawag niya itong disiplina at dangal program. Hindi ito tungkol sa paglalaban, kundi tungkol sa paggalang, pagtitimpi at paghubog ng ugali. Mga bata, tandaan niyo ang lakas kapag ginamit sa kayabangan, delikado. Pero pag ginamit sa kabutihan, yan ang tunay na tapang. Ang mga bata ay nakikinig, nakangiti at paminsan-minsan ay nagtatanong kung paano niya nagawang talunin si Ryan sa loob ng 50 segundo. Ngunit lagi niyang sagot ay, hindi si Ryan ang tinalo ko, yung pagmamataas niya ang pinabagsak ko. At yung laban na yun, napanalo ko lang kasi marunong ako magtiwala sa sarili at sa Diyos. Sa kabilang banda, si Ryan ay hindi na rin ang dating mayabang na black belter. Mula nang matalo siya kay Lando, mas naging tahimik at mapagpakumbaba siya. Hindi na siya nakikita sa gym na nagmamando o nagyayabang. Sa halip, siya na mismo ang tumutulong kay Lando sa pagtuturo sa mga bata. Lando, alam mo ba? Dati, galit ako sa pagkatalo ko. Pero ngayon, naintindihan ko na kung bakit kailangan kong matalo. Hindi para mapahiya, kundi para matuto. Ryan, sa totoo lang, ako rin ay natuto sa'yo. Natutunan kong kahit gaano ka man kagaling, may panig sa atin na dapat pa ring ayusin. Ang puso. Pareho silang nagtawanan. Ang dating magkalaban, ngayoy magkasanggana sa pagtuturo ng kabutihang asal sa gym. Sa tuwing may bagong miyembro, si Ryan na mismo ang nagkukwento ng 50 seconds fight, hindi bilang kwento ng kahihiyan, kundi bilang kwento ng pagbabago. Isang araw, dumating sa gym ang isang grupo ng mga OFW mula sa iba't ibang trabaho. Mga cleaner, driver at caregiver. Dinala nila si Lando ng mga pagkain at sulat ng pasasalamat. Kuya Lando, gusto lang namin magpasalamat. Dahil sa'yo, maraming nagkaroon ng lakas ng loob dito. Hindi para makipaglaban, kundi para ipaglaban ng respeto namin bilang manggagawa. Sabi ng isang OFW na leader. Maraming salamat, pero tandaan nyo hindi kailangan ng suntok para ipakita ang tapang. Minsan, yung tahimik na pagtitiis, yun ang pinakamalakas na laban. Dahil sa sinabi ni Lando ay nagpalakpakan sila. Habang nagkukwentuhan, napansin ni Lando na may isang batang babae sa dulo. Hawak ang cellphone at tila naiiyak habang pinapanood siya. Lumapit siya sa bata. Anak, bakit parang malungkot ka? Kasi po, namimiss ko yung tatay ko. Janitor din siya, pero wala na siya ngayon. Sabi niya dati, gusto niya maging kasing tapang ng Pinoy janitor na napapanood niya sa internet. Ngayon ko lang po nalaman, kayo pala yun. Tumigil si Lando. Hindi niya napigilang mapaluha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng bata. Anak, kung nasaan man ang tatay mo, sigurado akong proud siya sa'yo. At alam mo, hindi mo kailangan maging kagaya ko. Maging mabuti ka lang sa puso at siguradong magiging kasing tapang ka rin niya. Pagkatapos ng klase, habang nagsasara ng gym si Lando, may dumating na sulat mula sa Pilipinas. Galing ito sa anak niyang si Mara. Papa, balita ko nagtuturo ka na raw dyan. Ang galing mo po. Sabi ng teacher ko, gusto ka nilang imbitahan pag uwi mo sa school namin para magbigay ng talk. Pa, gusto ko pong sundan ng yapak mo. Hindi bilang fighter, kundi bilang taong marunong rumispeto sa lahat. Miss na miss ka na namin, pa. Napaupo si Lando sa sahig ng gym habang binabasa ang sulat ng kanyang anak. Sa paligid niya, tahimik at madilim.
Pero sa puso niya, tila may ilaw na kumikislap. Liwanag ng tagumpay na hindi nasusukat sa medalya o pera. Kung ganito palang dulo ng laban, sulit lahat ng sugat, bulong ni Lando sa kanyang sarili. Pagdating ng Pasko, napagdesisyonan ni Lando na umuwi ng Pilipinas. Pagbaba niya sa airport, sinalubong siya ni Mara at ng pamilya niya. Hawak ni Mara ang maliit na plakang gawa sa karton na may nakasulat na, "Welcome home, Papa Lando. Our 52nd hero." Pa, sa wakas, nakauwi ka na po. Yakap ni Mara. Anak, sa wakas, makakapaglinis naman ako ng bahay natin. Hindi lang gym. Naiiyak na sabi ni Lando habang napapatawa. Nagtawanan sila at doon sa simpleng bahay sa probinsya, natapos ang kwento ng isang janitor na minsang hinamon ng isang mayabang na black belter. Isang laban na nagsimula sa pagmamataas pero nagtapos sa paggalang at inspirasyon. Sa buhay, hindi mo kailangan maging pinakamalakas para manalo. Minsan, sapat na ang pagiging totoo, marangal at mapagpakumbaba. Dahil sa dulo, hindi ang tagal ng laban ang mahalaga, kundi kung paano ka lumaban ng patas at may respeto sa iyong kapwa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.